Yun daw, Bataan Nuclear Power Plant, masama ang pag-agawa. Di ba buo pa ngayon? At Yes. tinignan nila, maayos pa hanggang ngayon. Yes. 40 years na yata yun eh. Yes. Can you imagine kung 40 years na tumatakbo yung nuclear power plant ngayon, kung gaano natipid natin, hindi lamang sa cost of electricity, kundi sa pollution, kasi, alam niyo ba yung kasi laki ng yung uranium na kakarga ng isang truck Opo. ay kayang gumawa ng energy na equivalent sa libo-libong truck ng bunker fuel. Ayun. Kung oil burning yung turbine mo, kung ginagamit bunker fuel, wala pang pollution. Ngayon sabi nila, yun daw tubig na inilalabas sa nuclear reactor, radioactive. Nakakamatay daw yun. Nanghahamon nga si Marco Wangko Maggawa ka ng swimming pool dyan sa tabi ng Bataan Nuclear Power Plant, kung yan ay tatakbo na. Doon mo ilagay yung tubig na lalabas sa nuclear power plant, lalamoy ako. Kasi, yung tubig na yon is only used para palamigin yung core. Parang radiator ng sasakyan, yung internal combustion engine. Hindi po tumatama sa radiation yun. Walang radiation yun. Kaya mainit na tubig lang yun. Para ka nag-jacuzzi. Kasi maraming takot na takot tayo sa nuclear power, mga nuclear. And naglagay naman tayo ng EDCA sites na maaaring mag-store ng nuclear na mga weapons at maaaring tirahin din ng nuclear weapons Yun ang masakit. in a preemptive strike. So kaya magulo tayo Ayaw ng ganito pero tulad yan. Ayaw ng confidential funds ng VP pero yung Office of the President, DILG, DSWD, DOJ, lahat yan may confidential funds, but hindi lahat ay imbestigahan. Di ba? Bakit sinisingle out? Yun lang ang akin Malungkot yan. Oo. Can you imagine, una pa yata tayo, if I'm not mistaken hindi po ako sigurado, pero I am pretty sure, una pa tayo sa Korea, na sana nagkaroon ng nuclear power plant. Grabe, yaman na nila. Kasi mura ang kuryente. Di ba? Even Donald Trump says, paano mo i-meet yung inflation, yung pagtaas ng bilihin? Sabi niya, baba mo ang presyo ng kuryente. Dahil ang kuryente, power, is all-pervading. Di ba? Dito, kailangan natin ng kuryente. Para patakbuhin yung mga pabrika, kailangan ng kuryente. Lahat kailangan mo ng kuryente. Kung mura ang kuryente, mura ang cost of production, mura ang bilihin. Yun! Doon tayo. Kaya nga, in his foresight, si Pangulong, very visionary si Ferdinand Sr. Unang-unang light rail transit sa Southeast Asia atin. Unang-unang airlines, meron tayo. Hindi naman si FM yun. Unang-unang nuclear reactor sana, meron tayo. Talagang, talagang yung vision niya na umasenso ang Pilipinas. Pero tama yung vision niya. Di ba napapakinabangan? Ano ba yun? PICC. Heart Center. Heart Center. Kidney Blood Center. Lung Center. May blood center pa pala. Hindi alam yung mga tao yun. Nalaman ko na nag-meeting kami roon. And then yung Cultural Center. Filtrate. Filtrate. Yung mahal sa highway. Hanggang ngayon, maganda kung pupunta ka Ilocos. Hindi na sisira. Hindi na sisira. Kasi si Rudy Cuenca, gumawa naman, the late Rudy Cuenca, talaga naman walang daya Yung CDCP, Construction and Development Corporation of the Philippines. Gumagawa ng lahat ng malalaking infra. Anyway, sa notang yan, mga kasama, ay magbibigay daan na po tayo hanggang bukas sa susunod na programang Balitang Bayan! With Boss Drew Nasino! Kaya po, hanggang bukas mga kasama, ito po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal. At si Miss Juvie de Guzman. Kami po ay nag-iwan ng mga katagang. Kikitil sa inyong kasalanan. Mali pala ko. Take two. Sorry. Susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan. At titimo sa iyong kaisipan na huwag makikip ang 1, 2, 3, Hiya! Nabayagi. Si Mr. Yes,
Yes, yo. Attorney Tony Tapaso.